Magiging stage father ka ba sa kanya? Paano ba yung pagiging stage father? Yung nakikialam ka sa mga career niya, sa love life niya, hindi eh. Ever since hindi ako sila naman yung mga anak ko kasi, very open naman sila sa akin. Like sa pag meron silang naging karelasyon, open naman sila. Pag meron silang mga... Nagka-girlfriend na ba sila? Yes, nagkaroon na sila, nagkaroon. And sabi ko sa kanya, kung ipapursue mo ang showbiz, anak, medyo kailangan na wag mo na. Kasi makaka-hurt ka. Kasi kailangan mag-focus ka sa career mo. And yun naman, naiintindihan naman niya. And then, single ngayon. Okay. Pag pinapanood mo si Inigo sa TVB, ano nararamdaman mo? Ako, pareho-pareho. Ganun. Ganun na ganun. Kung ano siya, yun siya eh. Ano yun eh, very ano talaga yun eh, competitive yun eh, ayaw na natatalo, kahit nung bata pa yun, nung tinitrain ko sa basketball. Nako, talagang hindi pa payag na matatalo kasi umiiyak pa natatalo eh. Pero ngayon, laki pa sa akin, malaki pa yung katawan sa akin, so wala na, hindi ko na kaya. Pero maganda impression sa kanya, sabi parang mabait, parang game daw kahit saan. Kasi yun, parang mana sa'yo. thank you. Eh, alam mo naman tayo kasi wala naman tayo mapagmamalaki, alam mo. Ano sabihin? Hindi, I mean, kahit saan pwede ka. Pwede ka makibagay sa kahit kanino. Yun ang tinuturo ko sa kanila eh. Yung flexible ka. Pwede ka kahit saan ka pumunta, pwede ka makibagay. So, yun yung inaano ko sa kanila. Huwag kang mamimili ng kausap. Pero ano pinayo mo sa kanya nung bago siya pumasok sa TV? Ayun, kung ano yung lagi ko sa kanila sinasabi, wala naman ako masyadong dinagdag sa kanya kasi everyday kami nag-uusap and kailangan mo i-guide eh. Alam mo, sakala ko dati pag 20 ka na, pabayaan mo na sila. Hindi pa rin pala, talaga dito pala yung pagiging father na kailangan mo i-guide eh. Nasabi ko na basta pag pumasok kayo sa bahay, magkakaibang tao kayo dyan. Magkakaibang tao kayo, iba kayo ng pinalaki, matutong kayong makisama, matutong kang intindihin. Kasi ngayon parang napapansin ko madali na mag-judge ang mga tao, mga bata eh. Diba? Sabi ko lagi niyong titignan yung bright side, yung positive side. Na wag agad maghusga. Bago kayo magsalita, kailangan alamin niyo muna yung pinapagdadaanan ng tao. Huwag natin i-judge agad ang isang tao dahil sa may maling nasabi, may maling nagawa. Yun ang iniiwasan ko, lagi kong pinapayo sa kanila. Pero nagsubaybayan ko yung mga anak mo na tinitrain mo talaga mag-gym eh. Yes, talagang si Alan lagi ito. Sa stories mo, yes. Ayun naman. Mo sila talagang paano maging physically fit? Kasi nung bata pa sila, sinabi ko, hindi kayo pwede mag-computer hanggat hindi kayo sila masama sa akin tumakbo or mag-gym. So ngayon, nung lumaki na sila, sabi niya sa akin, Dad, thank you. Sabi niya na nung una, nahihirapan kami, hindi namin naiintindihan. Pero ngayon, thank you Dad. Kasi sabi nila, kabatch daw nila, medyo malalaki na. And sila ngayon, medyo fit na. Saka willing siyang mag-topless dun sa loob ng bahay ni Kuya. Lagi nakahubad yun. Lagi nakahubad sa gym mo. Oo, so, si Basti. Si Basti ngayon, pag nakita nyo, payat na rin. Kasi nga, nagmo-modeling na rin. Medyo medyo may ganon. Kaso, nung una, ayaw niya. Pero ngayon, wala na. Meron na rin mga commercial. And payat na. Doon na rin papunta. Talagang hindi ko mapipigilan eh. Yes. So, 19. Pero si Basti kasi player naman ng Ateneo ng flag football. So, yung flag football, medyo mas less yung physical meron kang flag dito, pero football pa rin siya, may bola pa rin. Medyo less yung physical. Sporty talaga mga anak mo. Oo eh, buti nga medyo... Are you open working with Inigo? So, oo naman, siyempre dream ko rin na makasama, since dalawa na kami nandito sa industry, siyempre dream ko naman na makasama siya. And nung ginagawa niya yung Roha, pumunta siya sa bahay, sabi niya, Dad, medyo nag-mini workshop kami. So, wow, ikaw workshop. Nakakatawa naman kasi lagi naman gano'n yun eh. Lagi sila may tanong about sa industry. Oo, yun na lang ang pagmamalaki natin.